Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Okay. Isa lang akong nagkomento dito sa lakawang ito, no? Breaking, Rodrigo Duterte arrested, no? Alam nyo, sir, kung napapanood nyo man ito o sinong kamag-anak ninyo o kung sinong DDS, no? Ito lang ho ang masasabi ko, no? Alam nyo na ang dami nang nagsampa ng kaso, last 3 years nyo pa lang ho, nasa posisyon pa lang po kayo, marami na unang nagsampa ng kaso laban po sa inyo sa International Criminal Court. Okay? At alam na alam nyo ho na gumulong ho ang investigasyon sa inyo kahit na kayo po ay umalis na sa ICC. Okay? Alam na alam nyo po yan. Alam na alam nyo ho na mangyayari ho ang lahat ng ito. Yung kaisa-isang taong magtatanggol sana sa inyo, kaisa-isang taong, anong tawag dito? Magkukubli sa inyo. 6 na taon ho yun. Pwede kayong protektahan. Pwede kayong huwag sabihin na huwag kayong galawin. Ano ang ginawa nyo? Mga gago rin kayo eh. Binaboy nyo. Pinagsasabihan nyo kung ano-ano. Pangag. Ay si ano ho ito si BBM ho ito. Anak mo may threaten pa na ipapapatay. Adik. Shabuking. Bangag. Lahat po ng masasakit na salita ay sinabi nyo ho at hindi nyo lang po sinasabi kung kani-kanino lang. Ina-announce nyo po sa buong Pilipinas. Yung presidente na bangag na aktin. Di ba? Yun lang ang masakit eh. Di ba? Para sa akin eh. Kakampi nyo na nga nun, ginago nyo pa. Tinakantado nyo. Ayun. Yun na nga yung sinasabi niya nun, di ba? Unang mga statement ng Pangulo na walang makakapasok na ICC or sino man dito sa Pilipinas hanggat siya ang Pangulo. Ginago nyo ng ginago. Hanggang sa ngayon, ginago nyo pa rin ang ginago. Pinahiya nyo ng pinahiya. Kinakantado nyo, lahat-lahat na yun. Lahat na ng masasakit na salita, ginawa ninyo. Hindi nagdamdam yung mama, nagdamdam yung Pangulo, yung BBM na ang bait-bait sa inyo noon. Tinakantado nyo. Ngayon, last year lang, iba na yung tono ng Pangulo. Sinabi na pwedeng padaanin sa Interpol. Binigyan niya ng go signal na para hindi nyo lang mahalata. Binigyan niya ng sign ng ICC na padaanin sa Interpol. Di ba yung pronunciation ng presidente noon? Walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas kasi hindi na tayo membro. Ngunit, kung ipapadaan sa Interpol, International Police, maaari. So, dun pa lang, binigyan niya na ng sign ang ICC kung ano ang gagawin. Kasi patuloy niyong ginagago yung tao. Kung nanahimik na lang kayo at pinabayaan siyang maging presidente sa loob ng 6 na taon, hindi niyo ginago. Di hanggang ngayon, kakampi niyo ba yung kaisa-isang magtatanggol sa inyo, kaisa-isang
kukubli sa inyo, kaisa-isang magtatago sa inyo sa loob ng 6 na taon, mga gonggong. Ha? Intindihan nyo ba, mga DDS? Alam na po ninyo na pwedeng mangyari to. Bakit ginago nyo pa? Ang dami nyong sinasabi sa presidente. Sinisiraan nyo. Ha? At yun yung masakit, yung pinagbantaan pa yung buhay niya, gigilitin. Tapos yung ama niya, itatapon sa West Philippine Sea? What the fuck? Ano ngayon ang gagawin ng presidente sa inyo? Luluhod ba sa inyo? Ha? Sige nga. Mga takantado rin kasi kayo. 'Di ba? Ano ngayong iniimbestigan yung confidential fund ng anak niya, ng anak mo? Di sumiti ng ebidensya na hindi niya kinulimbat. Yun lang yun. Ang ginawa nyo, nag-resign siya, nag-aklas, tapos nagpunta sa presscon, kung ano-ano sinasabi, gigilitan, yung ama niya, itatapon sa West Philippine Sea, huhukayin. What the F? Ha? Kahit naman napaka lambot ng puso mo sa isang tao, yung ang bawa may respeto sa matanda na, pero kung patuloy kang ginagago, sige nga, mga DDS, naiintindihan nyo ba yung ibig kong ipahiwatig? Ibig kong sabihin? Ha? Tangina. Alam nyo na pwede na mangyayari yan. Alam nyo na umuusad ang investigasyon. Ha? Hindi sana papausakin yan kung nagkaroon kayo ng kabaitan sa presidente kasi inaantay nila ang ICC. Inaantay nila kasi wala silang magagawa kung nag-announce ang presidente na walang ibang makakapasok dito sa Pilipinas, walang ibang kukuha sa mga tao namin dito, mga banyaga na walang ibang kakaresto. Dito namin lilitisin yan. Kung may pagkakasala yung Duterte na yan, dito namin lilitisin yan kasi mayroon kaming gumagana po yung Philippine court namin. Yun ang unang pronunciation na unang statement ng presidente. I repeat for the 100 times, there's no jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ganun lagi. Pero nung nakaraang taon lang, huling quarter ng taon, patuloy nyo kasing ginagago yung presidente. Kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan. Wag kayong magsasabi na pinahuli ni Marcos yan. Kayo may kasalanan yan. Pinagpatuloy yung panggagago sa presidente kahit man naman yung puso niya napakalambot sa inyo, sa ginawa nyo, magiging bato yun. Kaya huwag kayong manisi kasi kayo mismo, ang may kakagawan yan. Kaya, ang gawin nyo, manahimik na lang kayo, pagtanggol nyo yung mga sarili nyo kung kaya nyo. Yun lang. Leche kayo.